Dalangin ko rin po sa mga kapatid po natin, no? Sa iba't ibang parte po ng lugar na lagi po kayong mag-iingat, lalong-lalo na po ngayon na panahon na po ng tagbagyo at dun po sa mga kapatid natin na nasa lanta, no? Dalangin ko rin po na makarecover po kayo sa inyong kalagayan at kayo po huwag mawala ng pag-asa. So, lagi lang po kayong manalangin at magtiwala sa Diyos. So, panahon na naman po ng tag-ulan, gaya po ng ating inaasahan, ay nagdadatingan na po ang mga bagyo. Sa video po natin ito, atin pong pag-uusapan ang mga iba't ibang uri ng mga disenyo na may mga mataas na tolerance pagdating po sa malalakas na hangin o kung tawagin ay typhoon resistant roof design. So mapagpalang araw sa inyo mga kapatid. Alam nyo ba na ang pagkakaroon ng maayos at matibay na roof framing at pagkakaroon ng isang angkop na materialis at disenyo ay makakatulong sa ating mga bubungan o sa ating mga tahanan upang magkaroon tayo ng mga tinatawag na typhoon resistant roofing o mga bubungan na may mataas na tolerance pagdating po sa malakas na hangin. Pero bago tayo magsimula, introhan muna natin. Number 1 na design ng bubungan na dapat natin i-consider kung tayo ay nagnanais na magkaroon ng isang typhoon resistant na mga bubungan ay ang heat proof. So, ang heat proof po na ito po yung korte ng bubungan, no, naka-korting parang pyramid. So, mas kilala ito sa atin ang tinatawag na 4 agwas. So, yung mga 4 agwas na yan, no, hindi man po siya perfect na masasabi natin na perfect pyramid, no, pero kung makikita po ninyo sa iba't ibang side ng ating bahay, no, ay may mga buladas o projection yung ating bubungan. So ano bang advantage nito? So ang unang-una, ang pinakamahalagang advantage ng pagkakaroon ng disenyo na heat proof ay aerodynamic. So pag sinabi pong aerodynamic, kahit sa ang side manggaling po yung hangin, no, ay hindi po sinasalo ng bubungan yung volume o yung lakas ng hangin, no, kung yan pang man po ay manggagaling sa north, sa south, sa east o sa west, no, masasabi po natin na hindi po sinasalo ng buong bubungan yung puwersa o hindi po sinasalo ng bahay yung buong puwersa ng hangin. So ang isa sa mga nakikita po natin, no, na mga disenyo ng bubungan. So yan po ay may gamit po yan, yung mga 4 agwas na design ng bubungan. Hindi lang po yan ginagamit para po sa design, no. Yan po ay may malaking tulong po yan, no, lalong-lalo na po pagka magkaroon po ng malakas na hangin dahil nga po sa kanyang pagiging aerodynamic. Ibig sabihin, yung maayos na pagdaloy ng hangin kahit tumama man yan sa bubungan, no, ay hindi po niya sinasapul ng gusto yung ating bubungan kasi nga po maliit nga po yung projection, no. So sa madalit sabi, parang dumudulas po ang hangin o hindi niya po nasasalo. Unlike po pagka flat, no, pagka flat po na uri ng bubong, na kapag sinapol sa isang side kung saan nakatutok yung buladas ng bubong o yung projection ng bubong, ay nasasalo niya yung buong lakas ng hangin. Unlike po pagka heat proof po, no, para pong lumalampas doon sa ating bubungan dahil nga po sa kanyang design. So, yan po ang isa sa nakikita po natin na disenyo na pwede po nating maisuggest sa inyo, typhoon resistant na disenyo ng inyong mga bubungan. Although yan po ay typhoon resistant, no, ang downside naman po niyan ay yan po ay very costly, no. Masyado pong mataas po ang labor and materials pag yan po ay ginagawa kasi nga po marami kayong gagamiting mga metal framing, no, maging po yung inyong yero, no, magkakaroon po yan ng maraming retaso. Kasi nga po isusunod po yan doon sa buladas ng inyong bubong. So medyo mahal po ang pagpapagawa ng bubong, pero ang good side naman po niyan ay nagiging typhoon resistant ang inyong bubungan. So nangangailangan din po yan ng technical skills. So dapat po ang gumagawa po niyan ay may maayos na kakayanan o may maayos na karanasan sa paggawa ng ganyang klase ng bubungan. At isa pa po sa pinakamahalaga po dyan ay meron po kayong maayos na plano, no. Masasuggest ko po, kung kayo man po ay nakapagpagawa ng malaking bahay,
So siguro naman po may kakayanan din po kayo magpa-design sa ating mga structural engineer. Although meron naman po tayong mga kapatid na gumagawa po niyan, no? May sapat na rin pong karanasan sa paggawa ng mga framing at sa paggagawa ng bubong ng mga hip design ng bubong, no? Pero malaking bagay pa rin po na ang inyo pong design ay pinagawa po ninyo sa isang structural engineer, kasi yan po kasi ay nako-compute po nila, no? Kino-compute po yan kung kaya bang saluin ng structure yung lakas ng hangin, no? The same time, yung mga materials po na gagamitin po ninyo ay akma doon sa area. So ang design na po na ito ay semi-inclined roof with parapet. So kadalasan po niyang makikita, no, sa mga bubungan natin, no, ay may mga pader. So makikita po nyo, yun po ay hindi po siya design, basta lang po nag-design. So ang isa sa purpose po nun kung bakit po nilalagyan ng parapet, para just in case po na tumama po ang malakas na hangin, hindi po sasaluin ng inyong bubungan ang pwersa ng hangin. So tatama po siya doon sa parapet. Make sure lang po na pag kayo po ay magpapagawa ng ganong klase ng bubungan, ay yung parapet po ninyo at ang mga wall po ng inyong bahay ay nagawa po siya ng maayos at matibay. So, kasama po yan sa mga dinidesign din po ng ating mga structural engineer, no? Ang paggagawa ng parapet wall. Compute din po yan kung ilang signal ng bagyo yung kaya niyang i-resist, no? Kung may makikita po kayo, may mga bahay minsan na nakalas na yung bubong ng katabi, pero yung katabi ay hindi pa, no? Isa po yan sa nagiging sikreto po niyan ay yung maayos na design, no? Magmula po sa ating mga structural engineer. So dapat po doon nyo rin po yan ipagawa, no? Maglalagay po kayo kung yun po ang gusto nyo design, yung semi-flat na mga bubungan, no? Lagi nyo pong i-consider po ninyo ang pagpapalagay ng parapet para yung pong mismong bubungan natin, yung yero, no, ay may harang magmula sa malakas na hangin. Ang susunod po natin ay ang gable roofing. So ang gable roofing, yan po ang very common dito ngayon sa atin, no? Ang gable roofing, yan po yung nakapatriangular, nakapaganyan lang po siya, no? Hindi po siya kagaya ng hip roofing na 4 sides po ang triangle. So ito, nakaganyan lang. So yan po ang tawag po dyan ay gable roofing. Ang isa po sa kagandahan din po ng pagpapagawa ng gable roofing, no? Malaki rin po, mataas din po ang kanyang resistance pagdating sa hangin. Tapos madali lang din po siyang gawin, no? Hindi po siya masyadong madetalye. Ang isa lang din po sa dapat po ninyong i-consider, no, ay ang inyong mga wall. Kasi po ang gable roofing, nakadalawang side lang po yan. Isa dito sa side na to ang may bubong, isa sa side na dito ang may bubong, pero dito sa kabilang side, pader na po yan. So malaking bagay din po na dapat po nagawa din po ng maayos ang inyong mga pader, matibay. So kasi po baka po mamaya sa north, sa parte sa south, dumaan ng hangin. So pag tumama po yun sa bubong, lalampas lang po siya. Pero pagdating po sa east at saka sa west naman po dumaan, dahil nga po wala po projection ang area na yan ng bubungan, no, sa pader po yan tatama sa inyo pong wall. So dapat po doon sa part na yun, magawan po ninyo ng matibay yun. Gagawin po ninyong matibay para pag doon naman po tumama yung hangin ay hindi naman po uga-uga ang inyong mga wall, no, hindi po magka-crack. At the same time, hindi po madadamay ang buong bahay. Kasi pag dyan naman po na part na yan ay umuga-uga at nasira, hindi man po yan matangay, malaki po yung chance na mag-crack ang inyong wall. At the same time, magsisimula na rin po yan dyan ng pagkasira ng inyong roof framing, no? Makakarinig po kayo na naglalangit-ngita na po ang framing ng inyong mga bubungan, kasi malaki yung chance na magluluwagan po yung mga hanger at saka yung mga braces ng mga inyong steel framing pag hindi naman po maayos ang pagkakagawa ng inyong mga wall o ng inyong mga pader para sa inyong mga gable roofing. Sa muli po mga kapatid, maraming salamat po. Dalangin ko po na ang video pong ito ay nakadulot muli sa inyo ng kaalaman at inspirasyon, lalong-lalo na po sa mga nagnanais na magpagawa ng mga
typhoon resistant na mga roofing. At dalangin ko rin po sa mga kapatid po natin, no, sa iba't ibang parte po ng lugar na lagi po kayong mag-iingat, lalong-lalo na po ngayon na panahon na po ng tagbagyo at dun po sa mga kapatid natin na nasa lanta, no, dalangin ko rin po na makarecover po kayo sa inyong kalagayan at kayo po huwag mawala ng pag-asa. So, lagi lang po kayong manalangin at magtiwala sa Diyos. Sa muli, ito po si Judrius. Thank you and God bless.